mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Hontiveros. Magandang araw mga kababayan. Pagkatapos pumutok ang isyu na mayroong insertion si Risa Hontiveros na nagkakahalaga ng 3.035 billion at 750 million naman ay napunta po sa insertion sa mga flood control project. Kaya tibang-tiba pala itong si Risa Hontiveros at mukhang marami po ito atang nakukuha na porsyento itong si Risa Hontiveros. Ngunit, pagkatapos sumabog ang isyong ito, sinabi ni Risa Hontiveros na wala daw po siyang BICAM insertion. Yon ang sinasabi ni Risa Hontiveros. Pero yung nagpalabas ng isyo na si Katunyeng, abay naglabas din po ng patunay at ebidensya kung ano-ano po yung mga insertion na tinutukoy niya na ginawa nitong si Risa Hontiveros. Kaya booking po itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, kahit anong gawin niya po na pagpapalusot, may ebidensya po, may papel, mga kababayan natin. Okay, so puntahan natin itong pasabog ni Katunyeng, mga kababayan, no? Itong sinasabi natin na papilo, nilabas ni Katunyeng, mga kababayan. So, kung nasira si Tambaloslos, no? Kung nasisira ngayon itong si Ping Lacson, nasisira ngayon itong si Tuta Soto, sabi siguro ng kanyang kasamahan, bakit kami lang? Damay-damay na tayo. Okay. So ito po, Katunyeng, pasok. Hanggang sabing almost all, tingin ko all. Kasi talaga. Alam niyo, isa sa, yung insertion, hindi po ba Hindi almost all, kundi lahat talaga. Samayan. Ngayon na lang po napasamayan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, wala. Wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Hontiveros? Wala po akong BICAM insertions. Wala saan program fund. Period. Sabi. So wala daw po, mga kabayan natin, period ka pang nalalaman na Risa tanas ka. O sige, Katunyeng, banatan mo na yan. Po niyang ganun, mga kababayan. Ito. Yun. Lumabas mo na yan. Yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, ayun yan na po. Anong mapaliwanag dito ni Risa Hontiveros, mga kababayan po natin? Ito po yung ebidensya na nilabas nitong si Katunyeng. Malinaw po, mga kababayan po natin, no, na may nagbigay kay Katunyeng ng mga dokumento, ang kopya ng report na ito. So, sino po yung pwede mag-access nito? Siyempre, yung nasa administration lamang. So, sino ang nag-utos o nagpalabas para banatan din itong si Risa Hontiveros? Kasi alam nyo, mga kababayan po natin, no, sa paninira ng administrasyon ni Bongbong, ni Tambaloslos at ng kanyang mga alipores sa mga Duterte, yun nakikinabang po is mga pink dilaw. Ayun sinasabi nila, magulo ang Duterte Marcos, dapat no, ang iboto nyo ay mga pink lawana. So ang pinupost nila na gusto nilang tumakbong presidente ay si Risa Hontiveros. So mukhang hindi papayag itong si Martin Romualdez or si Bongbong Marcos na masisira sila dahil sa paninira nila sa Duterte. So idamay na po nila itong si Risa Hontiveros. Mukhang ganun po, di ba? Kasi si Katunyeng, tandaan niyo po kung kanino ito dikit, si Katunyeng. No? Hindi na natin kailangan sabihin kung kanino, pero alam nyo po kung kanino dikit itong si Katunyeng. So, sino ang may posibilidad na nagbigay nito? Nako, Risa, no? Mukhang isa ka na sa tinatarget nila ngayon. Kasi, hindi sila papayag na ikaw, Risa Hontiveros, yung makikinabang sa ginagawa nilang paninira sa mga Duterte. Mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po, yan po ay ang total po pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000.
Tapos andyan po yung mga yung mga project, andyan po yung project. No, may mga detalye pa isa-isa. So, dito ko malalaman na talagang itong si Risa Hontiveros napakasinungaling. Sanay na sanay talaga ito magsinungaling. Sanay-sanay magtanim ng witnesses at ebidensya. So, ito rin ginagawa ngayon, no? Mika Tunyeng kung paano siya susupalpalin sa sinasabi niyang wala po siyang insertion. So, anong tawag dyan? Sa'yo lahat amendment yan eh. Kasi ang wala sa National Expenditure Program, ibig sabihin, ang tawag dyan, insertion. Amendment man yan, bicameral report, lahat yan ay insertion. Dahil in-insert mo lang, Risa Hontiveros, tapos sabihin mo na wala kang insertion. Okay, kung wala kang insertion sa bicameral report, so anong klaseng insertion ito? Kasi ang pinag-uusapan dito is insertion. Construction of multipurpose, yan po ay sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros. Siyempre, kung tanungin mo yung Katunyeng, sabihin niya, fake news ka, Katunyeng. Alam mo naman si Risa Hontiveros, kahit sampalin mo na ng ebidensya yan, hindi aamin yan. Yan ang turo sa kanila eh. No, yan ang kanilang propaganda eh. Gusto eh. Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Hontiveros? Nako, Risa Hontiveros. Tutuloy natin ang basa. Construction of road, Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Barangay Domingo. So, ayan po, napakarami po ha. Isa-isa po, iba't ibang klaseng lugar po yan, no? Yung nandyan po sa papel ni Katunyeng, mga kababayan po natin. So, napakarami po. Baka ng congressman mismo, dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni Senator para maisingit po ito. So, ang tawag dyan is parking. Kung ang nag-request niyan ay congressman, ang tawag dyan is parking. So, ang tanong natin kay Risa Hontiveros, si Risa Hontiveros po is mambabatas. Hindi naman nila trabaho na mag-insert sa mga proyekto na yan. So, bakit nagkakaroon ng insertion? 3 billion po yun, mga kababayan natin. Isingit. Ano masama doon? Walang masama. Yung masama, kung magkano yung kanyang nakatkong dyan. Kaya palang maraming pera si Risa Hontiveros pambayad sa kanyang mga di umano'y tanim witnesses. Ano masama po doon, mga kababayan, kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya, alam mo yung insertion, walang masama. Yung masama lang, yung kanilang pagnanakaw mula sa pera ng insertion. Diba, Katunyeng, no? Wala na masama dyan. Kaya nasa kay Risa Hontiveros yan, kung paano niya patunayan yung mga insertion na yan, no? Na walang mali. Ayan, galing sa iba't ibang lugar dyan. No? So, basta, yung kanyang flood control ay umabot ng 750 million, mga kababayan po natin. Ito yung mga taong mahilig mambato ng mga isyo kay BP Sara. O ngayon, Risa Hontiveros, no? Patunayan mo na wala kang kinurakot dyan. Kasi si BP Sara, pinatunayan niya na po na ang kanyang confidential fund ay malinis at mismo Supreme Court na yung nagsabi. Mismo ang Commission on Audit na ang nagsasabi. Ngayon, nasa iyo naman ngayon, Risa Hontiveros, Martin Romualdez Saldico. Yan, harapin nyo ang inyong mga allegation, ang inyong mga pinagnanakawan. Harapin nyo po yan. So, paano nyo po depensahan ngayon ang inyong sarili sa mga anomalya na yan? No? Billion pala ang inyong insertion. Tapos yung confidential fund ni BP Sara na ginastos ng tama, kini-question nyo kung saan napupunta. Billion ang pinag-uusapan, mga kababayan natin. No? Ngayon, ganun lang kabilis na i-deny ni Risa Hontiveros. Okay, sabihin natin, wala ka pong insertion sa bicameral report. So, saan at paano ka nagkaroon ng mga ganyang klaseng insertion? Risa Hontiveros, pag maangan ka pa, ikaw pala yung utak ng mga insertion.
So walang pinagkaiba po sa totoo lang, mga kababayan natin, si Risa Hontiveros sa mga kongresista ila Martin Romualdez na gumawa ng insertion. No? Kung kini-question ang insertion ni Senator Villanueva, Jingo Estrada, kung sinasabing may insertion itong si Chis Escudero o Risa Hontiveros, kaya dapat po mga kababayan natin, ipatawag din ni Ping Lacson itong si Risa Hontiveros at i-explain yung kanyang insertion na nagkakahalaga ng 750 million. Kaya pala mukhang kinakabahan si Risa Hontiveros kapag magsalita na po yung mga taga DPWH. Kasi baka mamaya mahagip po yung kanyang insertion. At ako naniniwala mga kababayan po natin na may kumukumbas din dito kay Katunyeng para ilabas itong insertion ni Risa Hontiveros. Para sabihin natin kahit papano malihis ang issue sa kanila. Hindi sila masyadong mapuruhan, at least madamay din naman itong si Risa Hontiveros. Ay ang tanong, sino yung nagbigay ng mga dokumentong ito kay Katunyeng para i-expose ang insertion na ginagawa nitong si Risa Hontiveros? So ito na po yung sinasabi natin mga kababayan, no? Na yung mga kapwa magnanakaw, kapwa mga tuso ay naglalaglaga na ngayon. Sabi siguro ng iba, tangina mo Risa Hontiveros, bakit kami lang ang nadidiin ngayon? Bakit kami lang, no? Yung pina-public prosecution ngayon, bakit kami lang ngayon ang inuhusgahan ng taong bayan? Ikaw na nanatili kang malinis, tangina mo, damay-damay na tayo. So mukhang may naglaglag kay Risa Hontiveros. Malaking posibilidad, dahil ang record na ito ay galing sa Senado, malaki ang posibilidad na senador na kapwa niya, pwede rin congressman na nadadawit, o pwede rin galing mismo sa Malacanang, DBM, or galing sa executive secretary. No? So sino sa kanila ang nagbigay ng dokumentong ito para ilaglag itong si Risa Hontiveros? Pwede kayang manggaling kay Magalong? Kasi may nakita po tayong isang litrato na mga kababayan po natin na magkasama po itong si Magalong at itong si Katunyeng, no? Pwede bang sila ay magkasama at si Magalong yung nakakuha ng mga dokumento na yan at ibinigay, no, kay Katunyeng sa usapin po ng insertion, mga kababayan natin. So, tingnan natin kung ano na naman yung magiging palusot ni Risa Hontiveros. I-deny niya pa yung mga insertion niya na ito. Sasabihin niya na tama, may insertion ako. Di ba? Okay? So, kayo na po bahala maghusga dyan, mga kababayan po natin. Basta tayo, mananatili po tayong magiging mapanuri sa mga update na nilalabas. Hindi ibig sabihin may mga ganito, inalilihis na po yung issue kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos sa Saldico. Hindi po. Tuloy-tuloy po nating tututukan ang issue po ni Martin Romualdez, Saldico at ni Bongbong Marcos at ng mga kongresista na involved po sa matitinding corruption sa flood control nito. Lalo na ngayon, inuulan, binabaha na naman po ang Pilipinas dahil sa kanilang ginagawang pagnanakaw, samantalang ordinaryong Pilipino ay nagtitiis na naman, no? Dahil walang tulong na galing po sa national government. Kung mayroon man, huli na dumating. Salamat na lang tayo sa Office of the Vice President. Napakabilis po ang kanilang pagresponde. Napasalamat na lang tayo may Davao na napakabilis ang kanilang pagresponde sa lahat na kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Luzon, Visayas man o Mindanao. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang mga Duterte. Buhay ang bansang Pilipinas.